Welcome to the pilot episode of The Advocates, where we shine a spotlight on people who fight for the voiceless, especially our animals, children, and Mother Nature. I'm your host, Rochelle Rubio. Today, we'll walk you through the inspiring stories of two advocates for animal welfare. We have the tenacious executive director of the Philippine Animal Welfare Society, better known as PAWS, Attorney Ana Cabrera. Then we'll delve into how a former OFW turned into an animal rescuer, and how he saved a dog named Nino from a life-threatening disease. That's Eduardo Bocabal, more popularly known on social media as Paps Gino. Let's go! We traveled to Dasmariñas, Cavite to meet Eduardo Bocabal, better known as Paps Gino, a former OFW turned animal welfare advocate. Meron isang pusa na pinapakain ko dito. Yun nga na isang araw nakita akong maduguan, may wakwak dito tsaka sa ilong. So nung naawa ako, naisipan ko na parang gamitin yung page ko para ma-educate din yung ibang tao, mabigyan ng paalala pa. Kasi mahilig din ako magbigay ng paalala sa content ko. Doon nga sa paghahanap buhay ko na maging masipag lang, di ba? Huwag tayong manloko ng tao para lang kumita ng pera. Kumbaga, paghirapan natin, pagtiyagaan natin para kumita ng pera. One moment, one stray, and a journey began. So, nakita ko yung pusa na yun. Sabi ko sa sarili ko, gamitin ko yung page ko para i-educate yung mga tao na kung hindi natin kayang bigyan ng pagkain, hindi natin kayang bigyan ng malasakit, pagmamahal, huwag na lang din natin saktan. Sa isang araw, hindi mo alam kung may pagkain ka, wala kang maayos na matutulugan, tapos sinaktan ka, tapos naging sugatan ka pa. Kumbaga parang naging doble yung paghihirap mo eh. Gutom ka na, wala kang matutulugan, nagkasugat ka pa, may iniinda ka pang sakit. Ang daming stray, ang daming, kung gusto mo talagang mag-alaga, kung gusto mo talaga, di ba bakit kailangan, meron kasi mga nag-aalaga na may lahi, pero ayaw sa aspin. Di ba? Dapat isipin mo din na kung ano yung alaga mo, yun din yung halaga nung aspin na kinakaayawan mo. Di ba? Dapat pantay lang. Di ba? Kasi sila nga, pantay lang sila eh. Mayaman ka, mahirap ka, hindi sila titingin sa ganun eh. Basta tinanggap mo sila sa bahay mo, pinakain mo, minahal mo. Hindi ka nila tatry doon, hindi ka nila sasaktan. Ang iniisip kasi ng ibang tao na pag stray animals, rabies, so doon sila natatakot kasi yun yung naituro sa mga dati pa eh. Diba na pagka stray animals, ang nasa isip agad nila may rabies. So inuunahan nilang saktan. Na which is hindi naman to nananakit, hindi naman to bigla-biglang nangangagat eh. Na mangangagat lang sila o mangangalmot ang pusa once na pinalo mo sila. Kumbaga ano nila eh, defense mechanism nila yun eh, yung kagat sa aso. Kasi may nakita rin akong ganyan, kumakain sa karinderya. Parang tumungo lang yung aso sa kanya. Kasi syempre, nagugutom. Biglang sinipa. So ngayon sabi ko, huwag nyo na lang sipain. Kung di mo naman kaya bigyan, di naman mangangagat yan. Hindi yan mangangagat, di ka kakagatin yan. Ang aso, once na sinaktan mo, dun lang lumalaban yan. Wala silang ibang aasahan kundi tao lang talaga. Kasi unang-una, hindi nila kayang magtrabaho. Wala silang kakayahan para magkaroon ng sariling pagkain. Ano bang alam nila? Kumbaga parang may isip sila, pero mas mataas ang isip nating mga tao. Kasi tayo, nakakagawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng makakain sa araw-araw, kung paano tayo mabubuhay. Eh sila, nandito lang sila sa mundo para magbigay ng pagmamahal sa tao. Napaka-loyal ng mga aso, di ba? Never silang, kumbaga parang sila, wala silang pinipili. Mayaman ka man, mahirap ka man, basta minahal mo sila, tanggap ka nila. Pero yung mga tao, tumitingin base sa itsura nila. Kaya marami nagiging stray dahil din naman sa tao. Kasi ano yan eh, huwag ka na lang mag-alaga kung di mo kaya responsibilidad. Parang ganito yan na ako, kung kukuha ako ng kukuha tapos hindi ko naman kaya na yung responsibilidad, mapapabayaan ko lang din, useless ang pag-rescue. Hindi yung porkit na kinuha mo, okay na, hindi ganun. Dapat babaguhin mo talaga buhay nila. Dapat talaga ibibigay mo sa kanila yung pagmamahal, pagkalinga na kailangan nila. Hindi yung kinuha mo lang para lang masabi na may ni-rescue ka pero hindi mo naman ginagamot. Kumbaga, ayoko man sabihin pero totoong nangyayari na kinukuha lang sila para lang dahil pagkapiraan.
hindi sila kinuha dahil talagang gusto silang mapaganda, mapaayos. Yung iba, i-content lang para sinasadya na gawin sa kanila yun. Para lang sa engagement. Kasi the more na parang mas gagawin nilang kawawa yung isang stray, the more na mas maraming nagagalit, maraming nag-share. So, mas nakaka-earn sila ng engagement sa tao. So, yung iba kasi, hindi ko mas nila lahat, pero yung iba tingin ko sinasadya na lang na pahirapan, tapos bibidyohan. Tapos, diba? kunyari i-rescue. Kunyari i-rescue, ganito, ganyan. Para lang maka-engage sila ng tao. Na which is mali, di ba? Pero, siyempre, si Lord na lang din nakakaalam nun. Nakakakita nun. Sabi ko nga, kung ano yung pinapakita natin sa harap ng camera na kabutihan, eh sana sa likod ng camera, doble triplehin natin gawin kahit walang camera. Diba? But one rescue would change everything. Ito si Nino, nireport sa akin to ng isa sa mga followers ko na sabi, bali ang nangyari dito kasi, nakita na siya sa kalsada. Nino, a dog on the brink of death. So frail he couldn't even walk. Nilapit sa akin, akala ko din mamamatay na kasi lagi itong pagka yung talagang laging gano'n siya, tas akala ko nga hindi na makakasurvive. Desperate to save Nino, Paps traveled far and wide for help. But Paps Ginok wasn't willing to give up. The journey wasn't easy. They braved the rain, the uncertainty. Ang dami namin pinagdaanan nito. Bagyo, bumabagyo, nasa biyahe kami, motor lang gamit namin. Basang-basa ako sa ulan, basa rin siya sa ulan. Pumunta kami ng consult a vet sa Fairview. Hinahanap ko kung paano ko siya mapapagaling. Tapos 10 days din siyang tumagal doon sa consult a vet. Tapos after nun, hindi nakita kung ano yung sakit niya. Sabi sa amin, daling ko daw siya sa serbisyo veterinaryo din sa Fairview. Di ngayon, pinunta ko siya doon. Bumabagyo. Halos nadulas pa nga ako, buntik pa akong mabagok eh. Di ngayon, basang-basa si Nino, kaya lang sobrang mahal. Aabot daw ng 45,000. Yung parang, siya, kalimutan ko yun, bukod sa x-ray pa eh. Para daw makita yung niya, yung buto niya. Kaya lang, hindi na nangyari yun. Ang nangyari, may nagsuggest sa akin, na daling ko daw dito sa may, sa may pet mobile dito sa may Pasay. Sabi ni Mama Scradle. So, pinabukasan, dinala ko siya doon. Kasi bumabagyo eh. Basang-basa kami sa ulan. Akala ko nga, wala na eh. Sabi ko, wala siguro pag-asa si Nino talaga. Pero nung pag-uwi namin sa bahay, sabi ko, humihinga pa siya. Sabi ko, kaya pa na ito. Kaya pa ni Nino, mabubuhay pa to. Di, punta agad kami, kinabukasan sa pet mobile. Doon nakita yung sakit niya na kaya daw siya na-paralyze, kaya daw siya hindi na makagalaw. Dahil as in, nagsisiro na siya. Yung dugo niya, as in, nasisiro. Kaya parang yung, akala nga, nasagasaan siya. Pinakita ko kasi sa doc yung picture niya. Sabi niya, yung dugo na yan, sir, hindi yan dahil sa nasagasaan siya. Kasi wala naman siyang mga sugat, oh. Wala siyang sugat, eh. Yung dugo na yan, sir, galing yan sa bibig niya, tsaka sa ilong. Ibig sabihin, talagang matindi na yung sakit na nangyari sa kanya. Ngayon, kung hindi pa siya naitakbo, wala na din, tatanda siya. So ngayon, siguro, will pa rin ni Lord na buhayin talaga siya. Nawawalan na rin ng pag-asa eh. Serbisyo veterinaryo, parang ang tingin din sa kanya talagang kasi wala na siya, nakaganyan lang siya eh. Tsaka blood parasite ba yun? Blood parasite. Talagang as in siya. Kahit yung consulta vet, siya, tinurukan siya ng steroid. Wala din, hindi rin umubra yung steroid. Ilang turok ng steroid ginawa sa kanya, sabi sa akin ng doktor doon. Sir, wala talaga. Yung pinagdaanan talaga namin, grabe. Grabe talaga. Ang layo, mula Cavite, kinuha ko siya sa may Tanay. Tapos, dinala ko siya sa consult a vet. Dinala ko siya sa serbisyo veterinaryo. Umuulan, bagyong-bagyo. Yun, vitamins, exercise, halos lahat ginawa namin. Pinamasahe ko yung paa niya, tuwing umaga, nagpapaaraw kami. Hanggang unti-unti, kasi nung dati, pag tinayo ko siyang tinetesting ko, may pa nga, nagsasabi sa akin, huwag kong pwersahin. Kaya lang sabi ko naman sa sarili ko, kung hindi ko susubukan, paano ko malalaman? Ngayon, pag tinatayo ko siyang ganyan, doon sa labas, automatic, natutumba siyang ganyan. Babagsak siya na parang robot, na parang stop twist lang, tutumba siya. Hindi niya talaga kaya. Tapos hanggang paunti-unti, sinasanay ko siya tuwing umaga, nagpapaaraw kami. Vitamins, pagkain, yan.
Hanggang unti-unti, nakakatayo na siyang ganyan. Una, kaya niya nang tumayo. Pero takot siyang humakbang. Mabisa rin yung dagat kasi sa dagat, talagang ginaganon niya yung kamay niya. Pusa niyang kinakampay kasi ayaw niya malunod. Kaya talagang ginaganon niya yung paa niya. Tapos pag nasa Mulanay, Quezon kami, ayan. Tapos maganda rin yun, nakakalakad siya sa damuhan. Naka-wheelchair siya dati. Meron po akong followers na nag-order po nung. Kumbaga parang, ito gusto ko ibigay kay ninyo, ganyan. Marami din naman. Kaya, mas marami ako napapakain ngayon dahil sa mga donors. Pero hindi ko naman, kumbaga parang ayan, matatawag na lang na blessing lang ni Lord. Kumbaga parang tinulungan niya lang din ako para mas marami pang mapakain. Kasi nag-umpisa lang talaga ako dati. 1 kilo ng dog food, 1 kilo ng at kung ano na may sobra ko. Siyempre wala din naman akong trabaho eh. Trabaho ko lang dito, magbayad ng bills. Wala akong permanenteng trabaho. May nagbibigay din naman. May mga nagbibigay kasi hindi ko rin naman kakayanin mag-isa. Sa akin naman kasi, ang pinakakaya ko lang yung magpakain lang. So kung ano lang yung kinikita ko sa hinahanap buhay ko, kung ano ni sobra. Kumbaga parang sa akin naman, hindi naman ako yung, ginawa ko yon hindi para manghingi sa tao. Ginawa ko yung mag-feeding para lang, kumbaga maging inspirasyon sa iba na tularan din, gawin din nila. Every small step forward was a victory. From slow, unsteady steps to confident strides. Against all odds, with Paps Ginoc's patience and determination, Nino found his feet again. Reality talaga yan dito sa mundo. Na yun ang gusto ko rin ipaglaban. Na dapat wag silang gamitin sa ganung pamamaraan ba na oo, kailangan natin ng pera pero sa tamang paraan. Hindi yung kailangan natin manloko kasi nakakaawa din yung mga donors. Siyempre, pinaghirapan din nila yung pera. Hindi naman nila dinampot yan eh. Hindi nila yung pinulot sa kalsada. Kaya yan sila nagbibigay dahil naaawa sila. Gusto nilang tulungan yung isang stray animals na nangangailangan ng tulong. Ang hirap na ng kalagayan nila. Tapos, gagamitin mo pa para lang guminhawa yung buhay mo. Na which is, pwede ka namang, ang blessing naman kasi ni Lord, ano yan eh. Kusang bibigay niya yan. Pag nakita naman niya na, hindi naman natutulog yung Diyos, alam naman niya kung ano yung ginagawa mo. Kumaga parang ibibigay niya sa'yo yung sapat mong kailangan. Hindi mo kailangan higitan yung para lang sa'yo na ibibigay niya. Kasi yung iba kasi nagiging gahaman sa pera eh. Kumbaga gusto nilang yumaman agad, magkapera agad, pero sa maling paraan, gumagamit sila ng kahirapan ng mga stray animals. So masakit lang din kasi, di ba, advocacy natin yung magligtas ng buhay. Tapos, minsan nga, kahit may nagagalit din sa akin pag nagbibigay ako ng paalala, pero wala eh, kailangan malaman ng ibang tao eh, di ba? Ang inasabi ko na lang, kumbaga may magkaroon sila ng idea, di ba, kung sino yung tunay, sa hindi. Yung kapatid, yung isa diyan, kapatid nung nasa biyaya ngayon, yung wakwak, yung isa diyan kapatid niya. Tapos yan, yung kinuha ko sa Laguna. Yung isa, yung pinakamaliit, yung uso, kinuha ko yan doon sa Barangay Pound. Tapos yung isa, kinuha ko yan sa Bulacan. Doon niya sa may Bulacan. Mga tinapon. Ayan, katulad, dami nagbibigay ng dog food. Pero ako, binibigay ko rin sa kapwa ko rescuer. Ayan, yung bigas, binigay lang din yan. Bibigay ka ng wala kang hinihintay na kapalit. Magugulat ka na lang. May magpapadala sa'yo, may magbibigay. Diba? Baga yung mga pangyayari na sa buhay mo na hindi mo inaasahan, darating sa'yo. Kaya huwag ka matakot sa karma kasi dalawa naman yan eh. Good tsaka bad naman yan eh. Kung kabutihan ginawa mo, di good karma yung darating sa'yo. Kaya nakakainis din yung mga nagko-content na na sinasadya nilang pahirapan yung mga kasi sa panahon ngayon, parang ang tao, ang gusto na lang engagement, views, para kumita. Pero hindi nila naiisip na kung sila kaya yung pahirapan, kung sila kaya isa ako, di ba? Tapos videohan sila. Nahihirapan ka na huminga, binibidyohan ka pa. Diba? Napakahirap. Hindi nila, kumbaga parang isipin mo na lang kung ikaw yung nasa kalagayan ng gano'n. Ano yung mararamdaman mo? Diba? Gusto ko rin ipaalam sa tao na dapat hindi sila bumabase sa itsura. Kumbaga hindi sila bumabase sa lahi. Diba? Kung ano naman yung aspin, kung ano naman yung may lahi, parehas lang naman yan eh. Nandun naman na yung, kumbaga parang freedom natin, mas gusto natin yung may lahi. Nandun naman,
So wag lang din natin tanggalin na pandirihan natin yung mga stray, di ba? So kung may alaga kang may lahi, sana wag kang mandidiri sa mga nakikita mong stray, di ba? Dapat nga the more na alagaan mo, bigyan mo rin ng pagmamahal yung mga stray kasi sila hindi nakakatanggap sa tao ng ng kalinga. Tsaka kaya lang din naman sila namamatay ng maaga, nagiging butot balat dahil sa lugar na pinagdadamutan sila. Kung tutusin niya, katulad niya, si Nino, hindi naman siya butot balat. Dati butot balat siya. Akala ko nga, wala na rin talaga eh. Nino went from frail and hopeless to strong and free. And Pap's journey was just beginning. There are many more Ninos out there. Will you be their advocate? One man's love for animals, one voice, may not mean a lot to the world, but it can mean the whole world to a helpless animal. Make your voice count.